I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, mayroon tayong upload videos update. Nako, mga bes, ha? At abangan din po natin ngayong taon na magkakaroon po ng revamp ang gabinete ni Pangulong Marcos Jr. So bago natin basahin yan, mayroong balita dito, no, na si Secretary Dizon ay nasa Paris ko, no, di ba? Ngayon mga kababayan, hindi naman ibig sabihin na sa Paris si Secretary Dizon ay nakikipagkita kung kani-kanino, di ba? So alam po natin ang mga issue ngayon. Marami po na nakikita natin sa social media na talagang nagkakaroon po ng black propaganda laban sa Marcos administration. So ang tinatarget nila ngayon din ang mga sekretary. Tulad niyan, nakipagkita daw si Secretary Dizon kaya Saldico, ay sus, Mario Joseph, na sinasabi nagkakaroon daw ng transaksyon. O edi kinaloka. Well, ito naman, wala naman confirmation, ano lang, mga hersi-hersi siguro, no? So, maniniwala lang talaga tayo pag talagang mayroong sapat na ebidensya, mga kababayan. So, dahil dito mga bes, ayan o, siyempre, ayan o, sinabi dito, Kamanaban News TV, namataan sa Paris si DPW Secretary Dizon at umani nakipagtransaksyon kay Saldico. Di ba? Naniniwala ba kayo? Hindi ako naniniwala. Pero kaya kung naisama ito dito sa video ko na ito, kasi ganito 'yon eh. Mayroon pong post dito, no? Na magkakaroon po ng balasahan sa gabinete ni Pangulong Marcos Jr. So, dahil dyan mga bes, abangan po natin yan kung sino yung mga sekretary na ito ang maaring matatanggal. Diba? Tulad po ng nakaraan, diba? Mayroong mga balasahan sa gabinete. Yung iba, natuluyan. Yung iba, nagstay sa kanilang posisyon. So, sabi dito po mga kababayan, ayan talaga naman. Palagay ko ito, black propaganda na naman ng mga kalaban. Alam po naman natin ito si Secretary Dizon ay masipag naman na ito. At alam din po natin, siya po ay dating gabinete ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, sa akin naman nakikita ko, hindi naman porke nagiging gabinete sila ng mga fast admin, it doesn't mean na sila po ay gagawa ng kalokohan. Diba? Hindi naman. Siyempre, sila po ay bilang isang sekretary, in-appoint lang sila dyan ng mga pangulo para magtrabaho para sa mamayang Pilipino, hindi po para sa isang pangulo or sino man. 'Di ba? At least diyan mo makikita din talaga ang kanilang mga kawanggawa, kasipagan nila na nagtatrabaho talaga sila para sa kanilang kapwa Pilipino. Dahil naaayon po 'yan sa kanilang mga posisyon, sa kanilang professional mga kurso nila, ganun. So, dahil dito, mga bes, may sinabi po dito, mga bes, ha? Well, anyway, ako naman, so, dahil dito, mga kababayan, hindi ako naniniwala. Nakikipagkita si Secretary Dizon kay Saldico. Ay, nako, yung Saldico, sinungaling yan eh. Isang piste din yan sa lipunan. So, dahil dito, ito, ayan i-connect natin, 'di ba? Ang pangulo kasi tinitingnan niya naman yan iniobserbahan niya yung kanyang mga sekretary. Inoobserbahan niya yan. 'Di ba? Pag ang sekretary niya ay mayroong ginawang hindi maganda or nasasangkot sa mga hindi maganda, natural, 'di ba? Dahil magkakaroon ng balasahan yan, matik na, 'di ba? Mag-submit ka ng courtesy resignation, 'di ba? Correct me if I'm wrong, guys. Katulad ng nakaraan, 'di ba? Sabi dito, basahin pa natin para kumpleto detalyado, okay? Sabi dito ng Abante, PBBM ikakasahang malawakang cabinet revamp. M goes nako.
Para kumpleto, detalyado, basahin po natin ang buo. Okay? January 5, kahapon po ito. Kahapon po ito pinost, ngayon lang dumaan sa wall ko. Tagal niya magbiyahe. Kaya ngayon ko lang nakuha at nakita mga kababayan. Shoutout sa mga Marcos Loyalist supporters Filipino and OFW. Inihanda na umano ni Pangulong Bongbong Marcos ang malawakang balasahan sa kanyang gabinete sa gitna ng patuloy ng pagbaba ng kanyang trust at approval ratings ayon sa impormasyong nakalap ng politiko. Agay. Di ba? Well, ang ratings naman, mga kababayan, sa Mindanao lang yan kasi DDS lang nang nag-survey. Huwag kayo maniwala dyan. Ang importante, nakikita nyo, ng dalawang mata nyo, ang Pangulo nagtatrabaho. Ikumpara nyo naman doon sa isa, puro ngawa ng ngawa, paninira. Di ba? At ano yun explorer. Ayon pa sa source ng politiko, posibleng umabot sa siyam na mahahalagang ahensya ng gobyerno ang tamaan ng revamp bilang tugon umano sa patuloy na pagbaba ng trust at approval ratings ng Pangulo. No, mali. Bakit last year? Diba? Last year ba? 2024? Bakit, oo nga, 2024. Bakit nagkaroon ng revamp? Mataas naman, okay naman yung rating ng Pangulo bakit marami rin ang natanggal? Hay nako, hindi reason yung pagbaba ng ratings tapos mag-revamp ka para sabihin gagawa ng ano na naman ng revamp ang Pangulo kasi nga mababa ang trust rating. Ay sus, kalukuhan. Niwala kayo diyan. Sadyang ganun talaga ang patakaran ni Pangulong Marcos Jr. May survey man o wala, ganun. Nagkakaroon ng balasahan yan kasi ang Pangulo, siyempre nakakarating sa kanya yung mga mga news na itong isa sa mga sekretary niya sangkot sa ganito ganun. 'Di ba? Mayroon siyang isang sekretary. 'Di ba? Mayroon. Mamaya basahin ko. Sabi diyan mga kababayan, tuloy kabilang umano sa mga sinusuri ngayon ang mga kagawaran ng health. Yan na. 'Yun. Si Secretary Herbosa, palagay ko isa sa mga matatanggal kasi mayroon guys issue Mamaya basahin ko yung post ni Tulpo. Education, tulad ng education, Secretary Angara nasasangkot dito sa flood control na malaki ang budget na nakuha niya nung naging senador siya. 'Di ba? 100 plus na project yata 'yon. Pinakamalaki pangalawa yata si Quezon. Pwede. Maari siya matatanggal. I don't know. Hindi natin alam ang magiging desisyon ng Pangulo. 'Di ba? Foreign Affairs, Tourism, Foreign Affairs, ayan. Tourism at Transportation and Information and Communication and Technology, agay. Hindi naman natin masasabi na lahat yung matatanggal or hindi natin na kaagad na husgahan. Hindi natin alam, 'di ba? Kung sila ay mananatili or matanggal, who knows, 'di ba? Kung magkaroon man ng revamp, balasahan uli ng gabinete. Pati na rin umano ang Department of Economy, Planning and Development of Public Works and Highway, agay, at Bureau of Customs, agay. Malalaking ahensya ito, guys, kilalang kilala. Pero ayon sa source, isang cabinet official ang sinasabing namimiligro sa posisyon. Yun, sabi ko sa inyo si Secretary Herbosa. Si Health Secretary Ted Herbosa kasi nga guys, may issue sa kanya. 'Di ba final siya ng kaso? Kapwa pa niya. Ay naku, naloko na. But anyway, naghahanap na umano si Pangulong Marcos ng ipalit kay Herbosa dahil sa sunod-sunod na kontrobersya at reklamo sa kawalan ng kakayahan sa pamamalakad ng Department of Health. Kung hindi sana nagkasakit si Doc Willie yun sana Ayon sa source, nagsawa na raw ang Pangulo dahil sa bawat issue Malacanang ang sumasalo at wala raw nakikitang pagbuti. Yan din mga kababayan ng hirap lahat bunton kay PBBM So, alam nyo ba, ang isang sekretary, in my own opinion lamang in my own thoughts lang sa isang sekretary kasi, parang Pangulo din yan Why? Hawak niya guys ang buong Pilipinas.
Because you are secretary of the DDOH or secretary ng DPWH. Hawak mo po lahat. Hawak mo lahat eh. So, dapat, dapat maganda ang performance mo. Masipag ka. Like secretary ng DSWD. Secretary Rex Gatchalian. Ay, napakasipag talaga. Wala akong masabi. Totoo yun. Kahit saan nakarating, sa bundok, ng mga ita, nandoon. Kasi secretary kay mabigat din ang role ng isang secretary kasi hawak mo buong Pilipinas eh. 'Di ba? Pumapangalawa ka sa pangulo eh. Kaya nga nilagay ka yan eh diyan sa pwesto na yan kasi alam ng pangulo na kaya mong dalhin, kaya mo pamamahalaan, 'di ba? 'Di ba? Pamamahala, kayang-kaya mo pamahalain ang isang buong gabinete, buong Pilipinas po 'yan. No? So tama. Kasi lahat buntol kay PBBM eh. Siya ang kasi siya po ang sumasalo lahat. Tama po 'yun. Pag nagkamali yung isang sekretary niya, ay sigurado. Alam niyo naman ang mga anti-Marcos, kay PBBM ang bunton. Pero, well, so far so good naman. Mga sekretary niyo, okay naman. Pero siguro, dahil doon sa kontrobersya, maaring ganun ang dahilan bakit sila matatanggal. 'Di ba? Hindi natin alam. Ayan, ayon sa source, nagsawa. Inulit pa natin. Herbusa may have survived past forges. But this time, the feeling inside is that the clock has run out. Agay, bilang na ang mga araw. Diba? Kasi nga yun sa issue niya. Anong source? Matagal nang inuugnay ang PhilHealth ang paninitili ni Herbusa sa kanyang posisyon dahil sa umano'y malalakas na koneksyon sa loob ng Upsilon Sigma Philippines Fraternity kung saan kabilang ang pinsan ng Pangulo na si dating House Speaker Martin Romualdez, gayon din si Ombudsman Jesus Crispin Remulla ay magkabrats pala yan. Ayon pa sa ulat, umano'y sina Romualdez at ang dating kongresista Saldico ang nagprotekta kay Herbusa para makaligtas sa mga naunang kabinete purge. Hindi naman, maling-mali din naman ito si politiko. Bakit? May ebidensya ka ba? Na pinoprotekahan si Herbusa? I don't think so. 'Di ba? Yung mga tira nyo talaga, style nyo talaga DDS din eh. Kung mag-akusa kayo, dapat may resibo, hindi yung porque magkabra sila sasabihin protektado. No. Bakit sabi ni Ombudsman Remulla, if ever na magkasala talaga or ma-found out na si dating Speaker Martin magkamali, may involvement, hindi siya mag-atubili na sampa ng kaso. Kayo naman pagdating sa batas, walang brother kayo talaga. Hindi porque kabra mo sa isang Sigma fraternity o Alpha Omega fraternity, kumbaga paboran mo na. Ano naman ang silbi mo? Sige nga, anong silbi mo bilang isang ombudsman? Anong silbi mo bilang isang speaker? Anong silbi mo bilang isang sekretary ng pamahalaan? Kung pabor-pabor na lang, ay hindi, unfair naman yun. Dapat gamitin ang batas. I-out mo ang fraternity. 'Di ba? I-set aside mo, lagay mo sa isang lugar ang fraternity. Ang gamitin mo ang batas is batas. No one is above the law. Even anong klaseng fraternity mayroon ka? Ay, sus, wala yan. Basta batas ang importante. Pag nakita mo na ang isang tao ay sangkot sa isang pagnanakaw, 'di ba? So, no, hindi ako naniniwala dito na si dating speaker. Ay, sus, maniwala naman kayo. So, yun mga kababayan, dahil dyan, ito yung sinabi dito, ni Mr. Tulfo. Ayan, sinabi ni Mr. Montulfo. The country's wealth lies in the health of its people. Citizens who are healthy are productive. Productivity in turn leads to country's progress. That's why the Department of Health, which is ang DOH, plays as essential role in the country well-being.
But what if the DOE is not doing its job of providing a healthy environment because its leader is just interested in his personal well-being? Yun lang ang problema, di ba? Yun ang problema. Kung useless lang ang pagiging DH secretary mo, kung hindi mo naman gagawin yung, di ba, yung trabaho mo. At wala kang mga magagandang panukala tungkol sa mga magagandang makukuhang benefit sa mga beneficiary ng yung mga pasyente, yung mga doctors or whatever, di ba? Correct me if I'm wrong, guys. Tama naman yun. Health Secretary Teodoro Ted Herbosa is such a leader. Herbosa faces multiple administrative and criminal complaints before the Office of the Ombudsman because of corruption. Ayan, yan ang sinasabi ko sa inyo na mayroong isang gabinete ang Pangulo na nanganganib. Ito po yun, si DOH Secretary. Because I have a video naman, guys, na napanood nyo yun kung saan, ano ang kinasasangkutan niya. These complaints include unauthorized release of psychiatric drugs. You see? DOH employees and advocates allege that Herbosa and 5 officials authorized the release of 6 million worth of psychiatric medication to the Rotary Club, Quezon City, an entity no license to dispense medicines. So, yan po ang isa sa mga hindi maganda na nangyayari sa Department of Health dahil dito kay Secretary Herbosa. So, that's why, if the President na magkaroon ng balasahan, matik yan. Di ba? Matik po yun. Kaya sabi ko nga, isa sa mga nanganganib. Okay? Unliquidated UNICEF funds. Ayun, nako. An anonymous letter complaint asked the Ombudsman to investigate an alleged 1.29 billion goes unliquidated cash transferred to the UNICEF for vaccine and drugs procurement, rising concern about the malversation and procurement law violation. Ayan na. Alam nyo naman kung ano ang issue laban kay DOH Secretary Herbosa. So, I think the President, already siguro talaga. Di ba? He know. For sure yan po, guys, na nakarating kay Pangulo. Ted Herbosa alleged close ties with a pharmacy company. Goes. Ay, nako. Ikaw talaga. Secretary. Ano na naman yan? Ang issue mo. Concerned DOH personnel alleged that Herbosa fraternizes with the Soling Pharma Corporation and health contractor involved and DOH bidding and procurement potentially violating anti-graft law. Goes 98 million radio program, anak ng kwago naman talaga. Alam nyo na, guys. Ayan di ba? Ayan ang sinasabi natin Kaya di ba sabi ko, mga nganib talaga, mga ibang sekretary alleged Herbosa fraternizes with Soling Pharma Corporation, a health contractor involved in DOH. Ay, bering. Ano naman ginawa mo doon, Secretary? Sa mga contractors? What happened? Pera nga talaga. So, yun. 98 million radio program. Agay. Herbosa and 2 DOH official face complaints over using government's funds for a radio program alleged serving as a platform for personal public publicity. Okay, 98 million radio program. Hindi kayo naloka. Abangan po natin ito, guys. Subaybayan po natin. That's why, nakasubaybay po tayo Charge filed against 2025. Ayan, August 2020. Nabubulol ako tuloy, Charge filed in August 2025 alleged that Herbosa abused, mayroon akong video nito, his authority by reshuffling numerous DOH official without a clear rationale, disrupting continuity of service. Anong nangyari? O baka ang inassign yung mga malapit sa kanya. Ang inassign yung iba naman sa malalayong lugar. Hindi kayo naloka. Herbosa has a bad record at the DOH and his appointment as its head is surprising. Well, guys, I think ang Pangulo hindi siya na-inform before bago siya inilagay bilang sekretary.
Nung nakarang sekretary ng DOH, may anomalya din ang ginagawa. Si Secretary Duque. Ano ba yan? Ngayon, parang mas malala. O, di ba? O, sasabihin nyo naman, kasalanan ni PBBM. Bakit? Ano naman ang alam ni Pangulong Marcos Jr. sa pinaggagawa ni Secretary Herbosa if totoo ito? Ang pakialam niyang Pangulo sa kanya. O, di ba? Hindi naman lahat ng personal life niya pakialaman ng Pangulo. Niligay na siya ng Pangulo dyan bilang sekretary para gampanan ng kanyang trabaho. Pero kung may ginagawa siyang katarantaduhan, out na si PBBM noon. Di ba? Oh. During the Pinoy administration, agay, here we go again. During the Pinoy administration, Herbosa was kicked out of the DOH as undersecretary because of corruption. Ayan. Dr. Roger Rizal must be turning in his grave as Herbosa is a direct descendant of the national hero. Oh, talaga? Oh, ayan. Mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Oh, ayan, na-kick out pala sa nung nakaraang administrasyon ni Aquino, ni Pinoy. Oh, kasi dahil sa korap. Bakit guys? Wala bang nag-enforce kay PBBM bago siya hinalal, 'di ba? Kasi ang pangulo wala nang time mag-research tungkol sa buong pagkatao. Tapos ngayon, biro niyo 'yon. Ako sa tingin ko parang matatanggal 'yan. Oo. Kasi nga mayroong kaso sa ombudsman, guys. Nalalagay siya sa alanganin. Kaya saludo ako kay PBBM dito sa balasahan ng kanyang gabinete. For sure po 'yan. Yan ang gusto ko sa kanya. Ang pangulo kasi hindi siya magtatanggal ng ng personalan . Ito yung pamaraan ng pangulo. 'Di ba? Para hindi naman masyadong ma-offend. You see, guys? Para hindi naman masyadong ma-offend. Kaya Portisikol, resignation, agay. Abangan po natin mga kababayan. Itong mga pangyayari. Oo, kailangan talaga. Oo, kasi ilang taon na lang ang Pangulo, 2 years na lang. 2 years and a half or more than. 'Di ba? Kailangan malinis talaga. Kasi ang dami-dami naman kasi pwedeng guys, na magiging sekretary. Bakit si Herbosa? Baka walang alam ang Pangulo sa buong pagkataon na ito. Korupsyon na pala ito nung panahon ni Panot, ba't nilalagay ni PBBM, guys? No? Well, ang Pangulo naman, as long as magtrabaho ka para sa mamayang Pilipino, wala namang problema 'di ba? Wala namang problema sa kanya, magsipag ka lang kasi trabaho mo 'yan bilang isang sekretary. O nilagay ka diyan, so ibig sabihin, kaya mong gampanan ang trabaho mo. Pero dahil dito sa mga issue ni Secretary Bosa, medyo malalagay siya sa alanganin. Agay! So yun mga bes, ano po ang palagay nyo? Nako, siya mamaaring matanggal o goes. Talaga naman. Abangan po natin yan. So baybayan natin. Kasama kaya si Secretary Dizon? Well, hindi natin pa alam mga bes. Thank you guys for watching. See you again when we next upload. Bye bye and baboos. God bless Philippines. There's more mga kababayan.